verses 1 to 30. Again, Genesis chapter 38, verses 1 to 30, or yung buong chapter po. Ano man pong version ng inyong hawak, whether yan po ay, o kaya naman ito po ay printed or digital sa ating pong mga electronic device, sundan niyo po ko sa inyong mga mata sa pagbasa po ng ating talata para po sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Muli po, Genesis chapter 38, babasahin po natin ang buong chapter. Ito po ang salita ng Diyos. Genesis chapter 38. And it came to pass at that time that Judah went down from his brethren and turned into a certain Adulamite whose name was Hira. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua, and he took her and went in unto her. And she conceived and bare a son, and he called his name Er. And she conceived again and bare a son, and she called his name Onan. And yet she again conceived and bare a son, and called his name Shelah. And he was at Kezib when she bare him. And Judah took a wife for Er, his firstborn, whose name was Tamar. And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord slew him. And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. And Onan knew that the seed should not be his. And it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give his seed, lest that he should give seed to his brother. And the thing which he did displeased the Lord, wherefore he slew him also. Then said Judah to Tamar his daughter-in-law, Remain a widow at thy father's house, till Shelah my son be grown. For he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. And in process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died. And Judah was comforted and went up into his sheep shearers to Timnath, he and his friend Hira the Adulamite. And it was told Tamar, saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timnath to shear his sheep. And she put her widow's garments off from her, and covered her with a veil, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath, for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. When Judah saw her, he thought her to be an harlot, or prostitute, because she had covered her face. And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee. For he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? And he said, I will send thee a kid, or a goat, from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge till thou send it? And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet and thy bracelets and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. And she arose and went away, and laid by her veil from her, and put on the garments of her widowhood. And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adulamite to receive his pledge from the woman's hand, but he found her not. Then he asked the man of that place, saying, Where is the harlot that was openly by the wayside? And they said, There was no harlot in this place. And he returned to Judah and said, I cannot find her. And also the men of the place said that there was no harlot in this place. And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed. Behold, I sent this kid, and thou hast not found her.
And it came to pass about 3 months after that it was told Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law, hath played the harlot, and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt. When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man whose these are, am I with child? And she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet and the bracelets and staff? And Judah acknowledged them and said, She hath been more righteous than I, because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more. And it came to pass in the time of her travail that, behold, twins were in her womb. And it came to pass when she travailed that the one put out his hand, and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. And it came to pass, as he drew back his hand, that behold, his brother came out. And she said, How hast thou broken forth? This breach be upon thee. Therefore his name was called Phares or Perez. And afterward came out his brother that had the scarlet thread upon his hand, and his name was called Zara. May the Lord be blessed through the reading of His Word. Sama-sama po nating tanggipin ito ng may buong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos na banal. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po na hindi lamang malayang mababasa namin ang iyong salita, kundi malaya rin po itong may papahayag sa amin, sa aming kalagitnaan. Ang iyong kalooban sa pamagitan ng kautusan at ang aming tanging kapayapaan, kaaliwan at pag-asa, ang ebanghelyo ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang tunay na pangwalang hanggang katuparan ng iyong mga pangako noon pa man, gaya ng aming mababasa at matutunghayan sa kapahayagan ng iyong salita sa umagang ito. O Diyos, basabasan niyo po kami, bawat isa na hindi na ako rito, nawa ang pagkilos ng banal na Espiritu ang siyang maranasan ng bawat isa, na hindi sa pamamagitan ng aming makalupang karunungan, kundi karunungan mula sa langit, buksan ang aming mga mata at puso, aming tenga at aming isip, kami sumampalataya at manalig na maunawaan namin ang iyong dakilang kalooban ng katuparan na walang iba kundi si Kristo Jesus, na siyang Panginoon at tagapagligtas. O Diyos, ang lahat ng aming kailangan ipagkaloob mo, lalo higit sa iyong lingkod, na sa lahat ng kanyang kahinaan at kakulangan, O Diyos, ikaw ang katugunan, kasapatan, at kasaganaan. Nawa, kung katapatan, maipahayag ang iyong dakilang kalooban ng pagliligtas ayon sa iyong biyaya at pag-ibig ng kapahayagan ay walang ba kundi si Kristo Jesus, na siyang Panginoon at tagapagligtas. Yan naman lahat ng ito ay aming dinadalangin sa ngalan ng iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Ang title po nating sermon ngayong umaga ay mula po sa sinabi mismo ni Judah when he was faced with that shameful presentation of the evidence, indubitable evidence against him. Dahil doon na kanya sinabi ay she is more righteous than I. So ang title nating sermon ngayong umaga, More Righteous Than I. And we will continue in the same exhortation that we have heard last Sunday, where we have been reminded na anuman yung laman ng ating puso't isipan sa mga oras na ito, nawa sa biyaya ng Diyos, may angkla yung ating puso't isip sa tapat na katiyakan na sa hindi masusukat na kapangyarihan, hindi maarok na karunungan, at hindi mauubos na kabutihan ng Diyos, walang sino mang makagagapi sa banal na layunin ng Diyos na pagtupad ng kanyang pangakong pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Makaasa tayo na ito ay totoo at mapangahawakan natin na may kapayapaan sa ating mga puso dahil
Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siya ring ating tapat na Ama na nasa langit na hindi lamang kaya, kundi kagustuhan din ng ating Diyos na maging yung mga makasalanang gawa ng tao ay kasangkapanin niya. Para saan? Para sa kabutihan ng kanyang mga anak, lahat ng kanyang ipinagkasundo kay Kristo Jesus na siyang Panginoon tagapagligtas. Mga minamahal na mga kapatid, let our hearts and minds be safely anchored upon our steadfast assurance that in His immeasurable power, unfathomable wisdom, and inexhaustible kindness, nothing can frustrate the redemption promise of our covenant-keeping God, guaranteed to all whom the Father has chosen unto His beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ. For God is able and willing to turn the evil works of sinful men unto or for the good welfare of His children who shall dwell in His house forever. Yun po yung ating patuloy na masasaksihan hanggang sa pagtatapos ng episode sa Genesis dun sa buhay ni Joseph bilang katibayan ng pagpapatuloy ng tapat na pangako ng Diyos nang sa gayon ay dumating yung ultimate fulfillment ng promise ng Diyos kay Abraham at balik pa natin kay Adan at yun ay ang pagparito ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya ngayong umaga, masusumpungan natin o matutunghayan natin dito yung preservation ng line ni Judah. Nang sa gayon ay dumating o mapagpatuloy yung line para sa pagparito ng tunay na Lion of Judah at yun ay walang iba kundi si Kristo Jesus. The Messiah for the salvation not only for the children of Abraham in the flesh, but children of Abraham by faith in the one true living God, our covenant-keeping God. Kaya ngayong umaga, tunghayan natin yung dalawang bahagi po mga kapatid dito sa Genesis 38 verses 1 to 30. First, sa verses 1 to 11, makita niyo po sa ating liturgy, naka-indicate po dyan, si Judah bilang scornful covenant recipient. Yung naturingan na covenant recipient ay walang pakialam. Walang pagpapahalaga. Sa madaling sabi, dapat ba talagang nandito to sa covenant family? And let us hold our horses. Alam natin, pagdating sa dulo, ibabalik natin ang tanong ito sa ating mga sarili, titingnan natin ang mga sarili, dapat din ba na ako'y ginawang recipient ng Diyos na kanyang covenant sa pamamagitan ng Kristo Jesus? Of course, ang sagot, hindi. Pero bakit? Dahil sa biyaya ng ating Diyos. Kaya magiging tugon natin ay walang iba kundi pagpapasalamat at pagsamba sa Kanya. So for our first point, sa verses 1 to 11, tingnan natin paano mag-unfold dito. Si Judas, scornful, covenant recipient. Pangalawa at panghuli, or second and last, sa verses 12 to 30, tingnan natin si Tamar as the surprising covenant rescuer. Kung sa first point, makita natin yung scornful na covenant recipient or the undesirable, if I may say, covenant recipient in the person of Judah. Dito, yung surprising or unlikely covenant rescuer will be given to us in the person of Tamar, but by God's grace, it doesn't end with Tamar. We know who is the ultimate rescuer of His covenant, and that is God, our Lord Himself. So again, for our first point, sa verses 1 to 11, scornful covenant recipient. Second and last, verses 12 to 30, surprising covenant rescuer. Let's begin expounding our first point. Tingnan natin yung verses 1 to 5. Bago tayo punta sa verses 6 to 11. Itong sinasabi sa verse 1 na it happened at that time, itong verses 1 to 11, pag ganyan mabuti, ito ay almost 20 years condensed in 11 verses. Yung verses 1 to 11, probably 20 years yung length ng naganap dito. At yung pasimula ng almost 20 years na period na ito ay
dun sa halos kasabay nung panahon na nagsisimula na si Joseph na nagsasuffer bilang alipin sa Egypt. Naalala nyo nakarang linggo, imposible hindi nyo maalala dahil yun isa sa pinakamahaba kong sermon. No? Buti hindi nyo ako tinapon sa bangin at ibinenta bilang alipin sa Ehipto. Yun ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa pangunguna ni Judah. Di ba? At ito naganap dito, yung pasimula ng itong 20 years, almost 20 years na period na ito ay ilang mga araw o linggo lamang nakalipas nung nagsimula nang maging alipin si Joseph sa bayan ng Ehipto. Importante tingnan natin mga kapatid yung stark contrast, yung matinding malinaw na pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? Si Joseph, no? Puwersahan at buong puot, he was violently removed from his family and inheritance sa pamagitan ng ng kanyang mga kapatid na nag-conspire against him na pinangunahan ni Judah. Pero pansinin niyo yung verse 1. Kung paano si Joseph, by force and hatred, he was violently removed from his family and his inheritance in the land where the Lord has promised for them to dwell in. Judah willingly deserted his brothers. Ano sabi sa verse 1? Tingnan niyo mga kapatid. Ano ginawa ni Judah? Iniwan niya yung kanyang mga kapatid. Iniwan niya rin yung kanyang tatay na nagluluksa dahil sa kanyang kagagawan. Sa conspiracy na kanyang pinangunahan. Kasama ang kanyang mga kapatid. Si Judah, naturingan siya pa naman yung rising leader dahil nga si Reuben. He was taken off the picture dahil sa kanyang falling out of grace sa paningin ng kanyang tatay. Pero ang ginawa ni Judah, iniwan niya willingly yung kanyang mga kapatid, yung kanyang tatay na kanyang dinaya. Saan siya nagpunta? Saan siya nagpunta? Sa piling ng kaaway. Doon pa siya kumuha ng BFF. Colloquially speaking, tingnan niyo, di ba? Iniwan niya kanyang mga kapatid, pumunta siya saan? Sa isang certain person na Adulamite, yun yung kanya naging kumbaga, best friend, kasama sa lahat. Kung kanina, yung stark contrast, tingnan natin yung stark similarity. Para din siyang si Esau. Hindi ba? Balikan natin. Buksan nyo, Genesis 24, verse 3 to 4. Ano bang sabi doon? Di ba sabi ni Abraham, sumumpa ka, hindi ka kukuha ng asawa from Canaanite para sa aking anak. Talon tayo sa Genesis 28 verses 1, 6 and 9. Ganon din. Ganon din yung hindi lang payo, hindi suggestion, kundi covenant. Ito yung maliwanag na bilin. Yung from Abraham, Isaac, Jacob, huwag kukuha ng asawa from the people of Canaan. Pero anong ginawa ni Esau? Nung nakita niya na natanggap ni Isaac yung pagpapala, nagalit siya, gumawa siya ng paraan para lalong galitin yung kanyang tatay at nanay. Di ba? Willingly, he disobeyed the will of his father and the will of God for him. Kaya kung paano mayroong stark contrast between Joseph and Judah, we see that stark similarity between Esau, the hard-headed, stubborn, supposedly covenant recipient from the beginning. Gawin din yung kanyang ginawa. Si Esau, si Judah, dinispise niya yung kanyang covenant obligations. He did not care about the covenant promises. That's why I said, scornful. He did not treat God's covenant with him and his family with care, but with contempt. Iniwan niya yung kanyang covenant family at sumama siya dun sa mga taong i-dispossessed from the land actually. Verse 2, ano sabi? Nung may nakita si Judah na the daughter ng certain Canaanite, at yung Canaanite na si Shua, ano sabi? He took her and went into her. Yung ginamit dito na phrase or expression, he took her and went into her, bagamat yung he took her ay normally ginagamit sa like Hebrew, Old Testament, as legitimate phrase or expression in getting a wife. Pero, yung sa context na ito mga kapatid, probably, Judah was only driven by lust. Nung nakita niya ba, mukhang maganda yun kunin ko itong asawa. Hindi nga pinangalanan eh.
Probably by lust, not by love. The woman was not even named, kundi Bathsheba or daughter of Shua. Gayunpaman, ano makita natin? Kahit na scornful ito si Judah sa covenant na binigay ng Diyos sa kanya, sa kanyang pamilya, gayunpaman sa verse 3 hanggang verse 5, ano makikita natin? Diba? Nevertheless, yung marriage ni Judah with that certain woman na anak ni Shua ay pinagpala ng 3 anak. Tulad ni Jay. May susunod pa raw. Oh. So it seems, yung pagkakasulat dito na binayaan pa ng Diyos si Judah ng 3 anak dito sa kanyang asawa na hindi man pinangalanan. So it seems na yung line ni Judah was far from any threat. Hindi ba? Don't get us wrong. Kami po dalangin namin ay pagpalain. Dati gusto ko 12 anak eh. Pero nakita ko yung bill. Napakalaki pala ng help ng PhilHealth. PhilHealth. Hindi pala ganun yun, no? So, pero kung kalooban ng Panginoon, no, pag-pray niyo po kami bilang mag-asawa, lalo na po si Jazz, so we are there are things that we have to do at come October ay malalaman namin what shall happen. So, dalayan ko po na idulog niyong patuloy sa panalangin akin po may bahay. No? Gusto rin po namin yan, yung maraming anak. Gusto po namin gayahin si Mark, si Boss A, si Jay. Kaya nga, sinimulan na ni Sam. Si Vince din ata. Wala pa si Vince. Anyway. So, pinagpahala pa rin, quote-unquote, 3 anak. So, walang problema kay Judah. No, mayroong 3 anak eh. 'Di ba? Sabi nga sa Proverbs, yung children are like arrows in the man's quiver. 'Di ba? Kung almost perpetual infant lang yung pera, why not? Maganda sana kung 12, 24, no? Hindi. 'Di ba? So ito, 3 anak niya, that's a blessing. So para bang walang threat sa line ni Judah? Na para bang walang okay lang. Kahit iniwan niya yung covenant, dinispace niya yung tatay, yung kanyang mga kapatid, okay lang. Kaya lang, tingnan natin sa verse 6 hanggang 11. Sabi ko mabilis lang tong verse 1 kasi 20 years to in 11 verses. That mabilis lang to, no? Kasi yung pag-zero in or zoom in ito dun sa verses 12 to 30. Pero tingnan natin sa verse 6 hanggang 10. Nung panahon na para magka-asawa yung kanyang panganay na si ano nangyari? Ang napangasawa nito ay si Tamar. Si Tamar ay Canaanite. Stranger to the covenant. Tandaan niyo yan, ha? Stranger to the covenant promise. Canaanite. Kaso itong si Judah, na turingan tatay, galing sa covenant family, ano ang kanyang bunga? Wicked sons. Bakit? Wicked father, wicked sons. Now, I'm willing to debate to you or debate with you buong araw. Na wicked ito si Judah. Pero pastor, bakit po? Anong siya ginamit? Yun na nga, biyaya nga ng Diyos eh. Hingi ka mangha-mangha eh. Tapos wag ka nang lumayo, tumingin ka sa salamin mamaya. Wicked to eh. Pero di ba, biyaya ng Diyos. But let me establish first this point. Wicked father, wicked sons. Now, don't get me wrong. Hindi ibig sabihin na, pastor, talaga namang kaya lang, totoo yun. May mga magulang na sabihan Diyos, sinikap ang lahat, pero lahat ito'y nasa kamay ng Diyos. Diba? Gayun pa man, makakaasa tayo ordinarily, wicked father, wicked sons. It's only by God's grace that these things are overruled. Kaya tingnan nyo, ang ganda na, yung nabanggit ni Elder Sam nakarang linggo sa preaching, no, legacy, no? Ang sama itong, of course, that's not our ultimate person, pero napakasama nga namang legacy. Yung anak mo, ang description, wicked in the sight of the Lord. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Pinatay ng Diyos si Alam nyo ba, kung di ako nagkakamali, if my memory serves me right, si yung kauna-unang binanggit sa Biblia, na pinatay ng Diyos dahil wicked. Na ganito yung pagkakadescribe. Wicked ka, patay ka. Ano sabi? Namatay yung kanyang anak na napangasawa ni Tamar,
Kaya sabi ni Judah sa kanyang pangalawang anak na si Onan, pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid at gawin mo yung duty. Ito yung tinatawag na levirate law. Sa Latin, yung lever means brother-in-law. Ibig sabihin, it was established before, in the ancient times, na kapag namatay yung lalaki na wala pa siyang anak, para ma-preserve yung honor at line ng lalaki na yon, yung kanyang kapatid na brother-in-law ng kanyang pangasawa has the duty to fulfill. At yun ay bigyan ng magiging anak yung babae na ito na asawa ng kanyang kuya para hindi ma-blot out yung name ng kanyang kuya. Yun yung context dito. Hindi ito, nag-trip lang si Judah. May tinatawag itong ancient customs, ancient Near East, ano pa man. At maging sa ibang customs, ito ay katanggap-tanggap. So especially dun sa panahon na yon in the land of Canaan. Kaya sabi niya kay Onan, pumunta ka sa asawa na yung kapatid, i-fulfill mo yung duty. Mababasa natin yon sa dito po sa verse 8, di ba? Kaya lang, malinaw naman sa verse 8, di ba? Raise up offspring to your brother. Pero anong sabi sa verse 9? Dahil alam ni Onan na hindi magiging sa kanya in the law of the land, yung anak na yon, ano kanyang ginawa? Instead of fulfilling his obligation fully, ito yung masakit. He only used Tamar to gratify his sexual desire. Widow na nga yung tao. Inoppress pa niya. Para sa pansarili niyang kapakanan lang. At hindi lang to isang beses. Hindi man binanggit yung exact na number of times na ito'y naulit, pero sinasabi, every time, Onan used it as what? Hindi lang pretext. Hindi para saan? To oppress yung kanyang quote-unquote sister-in-law na meron siyang obligasyon sa halip na with love and care, i-fulfill yung kanyang duty sa asawa ng kanyang namatay na kapatid. Kaya nung sabi dito, verse 10, by the way, don't get me wrong, don't get this wrong. Hindi ibig sabihin sa pastor, mali pala itong family plano, hindi. That's not the point. Ang point dito, merong obligasyon. Pero yung obligasyon yun, ginamit pa ni Onan para saan? Sa kanyang masamang kagustuhan. Kaya verse 10 sabi, what he did was wicked in the sight of the Lord and he put him to death also. At least magkasama sila ng magkapatid. Tsaka pansinin nyo kung ilang beses binanggit dito yung word na seed or offspring. 3 beses. Highlighting na yun talaga yung kailangan, yun yung obligation eh. Pero si Onan, sa kasamaan, imbis na habag at compassion or care, member na yun ng family nila eh. Di ba? So, anong nangyari? Pinatay din siya ng Panginoon. Kaya pagdating sa verse 11, ano sabi? Ano sabi ni Judah kay Tamar na kanyang daughter-in-law? Uwi ka muna sa tatay mo. Naiintindihan niyo ba kung gano'ng kasama to si Judah? Uwi ka muna sa tatay mo. Di ba parang uwi ka muna sa tatay mo? Pag malaki na tong bunso ko, sige, tutuparin ko yung obligasyon namin, bibigay ko sa iyo para mapangasawa mo. Pero bakit ginawa ni Judah? Sa totoo lang, Tamar no longer belongs to his father's house. She now belongs to the house of Judah. Pero ano kanyang ginawa? For he feared that he would die like his brothers. Alam mo ibig sabihin? Sa halip na nagpakumbaba si Judah sa harap ng Diyos at sa harap ng kanyang daughter-in-law na masama yung dalawa niyang anak, walang itong patutungan kundi siya na masamang tatay. Si Judah, pamahiin o superstition yung kanyang pinuntahan. Di ba? Alam niyo kung gaano kasama si Judah rito? Si Tamar na ngayon oppress, pinalabas pa ni Judah na malas si Tamar.
Eh sabi niya, pag binigay ko si Sheila sa kanya, baka mamatay din. Siya talaga yung malas. Di ba sabi, alam mo sa lahat ng parte ng buhay ko na ako'y naghirap, sa akin, lagi ka na andyan. Di ba? Hindi kaya ikaw ang dahilan. Di ba? Mali iyon, kapatid. Bakit? Instead of humbling himself before God and before his daughter-in-law, Tamar, na inoppress na kanyang dalawang anak na masama, Judah gave in to the senseless and sinful superstition. Instead of caring instead of caring for Tamar by love, a member of his family by law, he blamed her as the cause of the death of his wicked sons. Ang ganda ng paalala ni Calvin, pinost ko nga, paalala sa akin sarili. Let us then learn from this example, sabi ni John Calvin. Whenever anything adverse happens to us, not to transfer the blame to another, nor to gather from all quarters doubtful suspicions, but to shake off our sins. Ito yung dapat idagdag sa lyrics ng kanta ni Taylor Swift. Shake it off. Huwag ka na magsisi ng iba. Huwag ka magtuturo sa iba. Sa'yo yun. Magpakumbaba ka. Pero ito yung masakit. No? Bago natin iwanan itong first point. Kung paanong sa pandaraya, pinangunahan ni Judah yung kanyang mga kapatid laban kay Joseph. Ngayon, sa pandaraya na naman, siya nagpa-plot ng scheme laban kay Tamar. Para saan? Sa kanyang sariling selfish motive. Nang sa gayon, hindi mamatay yung kanyang nalalabing anak. Nang sa gayon, pag hindi ko binigay si Sheila sa'yo, mabubuhay siya. So magtutuloy yung line ko. Ganun ka-importante yung line. Kahit pa itong ginagawa ni Judah, ay para saan? Sa demise ni Tamar. Bakit? Hindi siya pwedeng mag-asawa ng iba. Tama? Kasi betrothed na siya kay Sheila. Hindi siya pwedeng mapangasawa ng iba na mga ngalaga sa kanya. Hindi siya pwedeng magkaroon ng sarili niyang pamilya. Alam niyo naman yung context ng widow sa ancient Near East times, di ba? If you're a widow, you're hopeless. Bakit? No one to care for her, no one to protect her, no one to love her, no one to lead her. So, hindi alintanan ni Judah yun na kahit ganun yung mangyari kay Tamar, basta lang matugunan yung kanyang pansariling kagustuhan. Gaya ng sinabi ko kanina, si Tamar, she does not belong to her father's house anymore. She belongs to Judah's house, his father-in-law. Judah should have been his refuge. Judah should have been his protector. At hindi naman scandal nung araw na hindi pa sila kasal pero betrothed, na naandun naman yung nandun naman yung betrothed, hindi ba? Pero anong ginawa ni Judah? Empty promise. Full deception. Gayun pa man, anong nakita natin? Obedience kay Tamar. Siya ang Canaanite, na stranger sa covenant, siya pa yung nakitaan ng pagpapakumbaba at pagsunod. Tingnan natin. So Tamar went and remained in her father's house. Ano yung mga kapatid, habang sinusulat ko to, sinikap ko na nakatingin sa aking sarili sa pamamagitan ng salamin. While I was writing this, listen and listen very well. I tried my best to look at my face. Natatawa ako sa mukha ko. Pero dahil sa akin, unang-una dapat iba to, ang katotohanan nito. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. What a pathetic tragedy when we who profess that we belong to God's covenant promised by His grace behave in stupendous apathy. Ibig sabihin, walang pakialam. And selfish arrogance, and thus put to shame by the kindness and humility of those who do not know the Lord. What a pathetic tragedy. Na kapag tayo nagsasabing mananampalataya ni Kristo, quote-unquote, reformed pa, tapos tayo walang pakialam sa paghihirap o pasakit ng iba. As napangunahan pa tayo ng pagiging makasarili, pagiging arugante. Kaya napapahiya tuloy tayo. Nino? Anong kabaitan, pagpapakumbaba ng mga taong hindi nga mananampalataya ng Panginoong Kristo. Kaya nga paalala sa atin kanina sa reading of the law, di ba? Let your light shine
before men. Not to heap praises of men unto your head, but that they may praise your Father in heaven. Kahiya-hiya ito mga kapatid. Bakit? Si Judah na turing ang covenant, member of the covenant family, siya yung promotor ng kasamaan. Tapos itong si Tamar na walang kaalam-alam tungkol kay Yahweh, siya pa'y nasumpungan ng mapagpakumbabang pagsunod. Mga kapatid, kamuhian natin, nasapitin yung pathetic tragedy na ito. Hindi ito tama. Sabi ng mga nakatatanda, mentors na sinasabi mo kay mananampalataya ng Panginoon. Of course, yung buhay mo hindi perpekto. Pero yung buhay mo, makasangkapan ng Diyos to lead others to Him. To hear the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Dito tayo laging bumabagsak mga kapatid. Aminin man natin hindi. No? Dahil sa napakagulong Pilipinas na ito, politika lahat, ano pa man. Minsan, we find ourselves, aminin nyo man o hindi, no? Aminin nyo sa akin mamaya, ang tendency, yung propensity natin, sige, intindi ko lang ano yung sarili ko. Yung para sa pamilya, sa sarili ko, ito, anong gagawin ko dito? Gawa ko na mabuti, ganito nangyayari. Tindi ko lang yung sarili ko, yung pamilya ko. Ano nangyayari? We don't care about others. We don't care about our neighbor. But remember this, when we do not care about our neighbor, when we do not care about the welfare of our neighbor, we accuse God that He does not care for us. Again, when we do not care about the welfare of our neighbor, we accuse God that He does not care for us. Oh, what a pathetic lie that we give into most of the time. Well, thanks be to God. Gaya na sinasabi sa salita ng Panginoon, He daily bears us up. Alam niyo sa Tagalog, araw-araw tayong kinakarga ng Diyos, araw-araw tayong pinapasan, ibig sabihin araw-araw tayong pinagpapasensya ng Diyos. Kaya ang tugon natin, whenever we are arrested once again by God's truth through the gospel of the Lord Jesus Christ, humble ourselves. Makita natin, aming Diyos, walang anumang mapipinta sa iyong pag-ibig at pag-aruga sa amin. Nawa ako'y makatugon ng pasasalamat sa iyo. Ang kalooban mo maganap sa aking buhay. Hindi yung exact opposite or antithesis na dahil sa aking buhay, mabibigyan pa ng kapintasan o kadungisan ng iyong banal na pangalan. Dito ngayon makita natin kay Jude. Naturing ang covenant member, covenant recipient, he was scornful. Not only against his neighbor, but ultimately against God, who has called his family to be recipients of God's promise. Let's move to our second and last point. Sabi ko nga in verses 1 to 11, a period of 20 years. Pero itong verses 12 to 30 ay less than a year. Kaya mararamdaman natin dito sa drama na ito, sa story na ito, kung paano ito mag-zoom in. Tingnan natin sa verse 12. Noong mga panahon na yon, namatay yung asawa ni Judah. At nung matapos yung lahat ng kailangan sa pagluluksa, anong ginawa ni Judah? Umakyat sa Timna para sa kanyang mga kasama sa same trade, shepherding, at kasama doon ay yung pag-shear ng wool ng sheep. Kasama na naman yung kanyang BFF na si Hira the Adullamite. Bakit ito minention mga kapatid? This was mentioned by Moses himself by the power of the Spirit para ipakita sa atin na yung kamatayan ng asawa ni Judah ay lalo lamang in-intensify yung pag-insist ni Judah sa kanyang kahangalan na wag ibigay si Shelah kay Tamar kasi nga mamamatay si Shelah dahil pag napangasawa wika ni Tamar, patay na yung asawa ni Judah. So pag namatay pa si Shelah, tapos ang linya ni Judah. Naintindihan natin? Pero napakaraming contrasts and comparisons here na lalo pang makikita natin kung gaano katindi itong ginawa ni Judah laban sa kanyang daughter-in-law. Tingnan niyo mga kapatid, yung pag-akyat sa Timna, kasama yung mga sheep shearers, ito ay
ilang araw na matinding trabaho. No, it's the time of the season, or it's the time of the year na talagang they have to do everything para ma-maximize yung time. At dahil sa dami ng trabaho na yon, ang kasunod nun ay ano? Fiesta, festival. And of course, kasama ng fiesta or festival ay ano? Pagsasaya at pagkampay. Sabihin, matinding inuman. Yun yung drowning themselves into much intoxicating drink. So papunta pa lamang si Judah sa lugar na yon, may nagsabi kay Tamar na, "Oh, yung biyanan mo ay paakyat sa team na." No, para nga dun sa purpose na yon. Pero ginawa ni Tamar? Tinanggal niya yung kanyang garment or piece of clothing signifying na siya ay widow. Tapos, siya ay nagbalot ng veil at umupo siya dun sa daanan ng Enaim. By the way, yung word na Enaim means ice. At yun yung daan patungo sa Timna. Bakit niya to ginawa? Dahil most probably nalaman ni Tamar na si Judah nang papunta sa Timna, ang kasama niya ay walang iba kundi si Hira na Adulamite, at hindi niya kasama yung kanyang anak na si Shelah na ipinangako ni Judah sa kanya. Tama? It is probable na nung nabanggit kay Tamar na paparating yung binan mo na si Judah, siguro inisip niya, baka kasama niya na si Shelah at ifulfill na yung promise niya sa akin. Matatapos na yung aking state ng pagiging widow, no? At mapapangalagaan yung kanyang welfare at tutuparin na ng kanyang binan yung pangako sa kanya. Kasi nga, by that time, ilang taon na yung lumipas, matanda na si Shelah at ready na for marriage. Pero, na-realize ni Tamar na hindi nga ganoon. Dahil yung pagkaka-report sa kanya, hindi kasama ni Judah si Shelah. Kaya na-realize ni Tamar na yung ginawa ni Judah para sa kanya ay walang iba kundi deception for oppression unto her. Kaya si Tamar, she also plots her own scheme or her deceptive plan, kahit pa ang kapalit nun ay yung pag-risk hindi lamang ng kanyang honor, kundi maging ng kanyang buhay. Bakit? Kasi desperate siya eh. She's left without any option. Now, mamaya papaliwanag ko yan. Hindi ibig sabihin tama yung kanyang ginawa. She's left with no option. Kasi yung taong dapat magkikare sa kanya, yung pa yung nag-o-oppress sa kanya. Kaya dahil dinaya siya ni Judah, ngayon gumawa si Tamar ng paraan para dayain din yung kanyang binan, nang sa gayon na ma-secure yung kanyang karapatan na magkaroon ng anak sa line or lineage ni Judah na kanyang father-in-law. Ito yung stark contrast na binabanggit ko mga kapatid, pakinggan nyo. Si Judah tapos nang mag-grieve, di ba? Namatay yung kanyang asawa, o tapos na yung kanyang pagluluksa, o inuman na. Pero si Tamar, tuloy-tuloy yung kanyang yung kanyang state of being a widow, being oppressed, walang nangangalaga para sa kanya. Kaya nga, quote-unquote, napilitan si Tamar na gawin yung bagay nito, nadayain yung kanyang father-in-law para ma-secure yung kanyang karapatan, may paggalab sa kanya na magkaroon ng anak sa line ni Judah. Ironically, yung lugar ay Enaim, gaya yung sinabi ko, ice. Pero yung mga mata ni Judah, hindi bukas. Judah's eyes were not open not only to the true identity of Tamar, his daughter-in-law, but also to his wickedness before God and before her. At tingnan niyo mga kapatid, sa verse 15 hanggang 19. Nung nakita ni Judah, si Tamar na naka-veil, anong inisip niya agad? Prostitute or harlot. Ngayon, gabi, tayo ka dyan sa kalayaan, no? May makita ka dyan nakapustura talaga. Isipin mo, wow, parang executive to. Harlot pala, prostitute. Mano ba namang dapat tinanong ni Judah kung sino tong prostitute na ito? No? Although, syempre, common sa kanilang practice na yung mga prostitute, they dress in such a way
to identify na sila ay prostitute. Pero ano kanyang ginawa? Pagkakita niya pala doon sa babae, yun na agad nasa isip niya. To do such a sin. Nakita niya yung babaeng naka-veil. Hindi mo na tinanong, kumusta ka? Di ba? Wala ka bang kasama rito? Kumain ka na ba? Ang tanong agad, gusto ko isa katuparan yung aking kagustuhan. Hindi mo lang tinanong kung anong pangalan o ano pa. I don't know kung ano yung mga exact details ng practice ng araw. Pero kakatuwa na o nakalulungkot na si Judah wala siyang ibang kagustuhan kundi iyon. Bakit? Dahil namatay nga yung kanyang asawa. Kaya sabi ni Tamar na in disguise, anong bibigay mo sa akin para pwede kitang pagbigyan? Ang sabi ni Judah, bigyan kita ng isang kambing. Siguro yung kambing to kasi yung Trojan horse sa sa Iliad. Pero ang sabi ni Tamar, siyempre hindi niya makita kung nasan yung kambing. Bigyan mo muna ako ng kasiguraduhan na bibigay mo talaga sa akin yun. Bago natin isa katuparan itong kagustuhan mo. Kaya sabi ni Judah, o sige, anong gusto mo? Anong gusto mong patunay na gagawin ko to sa'yo? Ang hiningi ni Tamar sa kanya ay yung signet, yung cord and staff. Alam niyo anong ibig sabihin nun? Yan yung ginagamit para sa identity ni Judah. Hindi lang para sa kanya sarili, kundi sa mga business transactions at yung symbol din ng kanyang authority. Parang ganito yan. Di ba? Iwan mo muna yung lisensya mo, pati credit cards mo, pati passport mo, pati social security number mo, iwan mo muna. Anong sabi rito? Walang pakailam si Judah. Sige, basta may isa katuparan. Sige. At yun na nga, sa verse 18, pumayag si Judah, may isa katuparan, mag-gratify lamang yung desire ng kanyang flesh. At nagbunga iyon. Si Tamar na kanyang daughter-in-law, nagbuntis. At bumalik sa tahanan ng kanyang tatay. Napaka-effective ng strategy ni Tamar. Bakit? Hindi siya nakilala ni Judah. Bakit importante na hindi siya nakilala ni Judah? Kasi kung nakilala siya ni Judah, hindi magpe-persist si Judah na gawin yun. Bakit? Anong kanyang iisipin? Baka mamatay din siya agad. Tama? Alam niyo mga kapatid, salamat sa inyong pangunawa bakit mahaba yung sermon sa Genesis. Dahil mahirap talaga ito. Lahat kailangan ipaliwanag mo. Unlike in the epistles, lahat kailangan mo ito ipaliwanag. Kung nakilala ni Judah na si Tamar yun, hindi niya gagawin yan. Bakit? Hindi lang daw, daughter-in-law ko to, nakakahiya. Hindi. Iisipin niya din agad, baka mamamatay din ako gaya ng mga anak ko ha. Kaya nga, wini-withhold niya si Sheila sa kanya eh. Ang nakakalungkot nito, hindi niya inisip na kasalanan yun. Di ba? Kadalasan, huwag na tayong lumayo. Kanina, hindi ba? Minsan ang primary motivation natin para iwasan to, bakit? Hindi yung si Lord ma-open sa kasalanan ko. Kaya ang ganda importante itong episode na to, bakit? Kasi pagdating kay Joseph, na pinili ng Diyos to preserve Israel, pagdating doon, pagpunta natin, sabi niya, how can I do such thing against my God? Pero si Judah wala. Sige, sa katuparan natin. Kahit ano pa, kahit ano bibigay ko. Si Tamar, hindi naman material gain yung kanyang habol dito. Don't get me wrong, I'm not dignifying what Tamar has done. Mamaya, emphasize natin ito, mali ito. Pero hindi material gain. Hindi, wala ko kasi kambing, gusto ko ng kambing mula sa hindi. Kundi kailangan niya yun as evidence na kakailanganan niya in the proper time. O tuloy tayo. Si Judah, just to gratify his wicked lust, ano kanyang ginawa? Showed not only contempt to his covenant family, na iniwan niya, na tinalikuran niya, maging kanyang mga covenant obligations. Wala rin siyang pakialam saan? Sa honor, sa reputation, na symbolize nung kanyang signet cord and staff. Wala, para lang mag-gratify yung kagustuhan. Kaya natapos na lahat ng mga ito, pagdating sa verse 20 hanggang 23, ano nangyari? Noon na isa katuparan na ito lahat, umuwi na si Judah,
Yung kanyang kaibigan, BFF, no, partner in crime, balik ka nga dun. Diba? Dali mo tong kambing na ito, tapos ikunin mo ulit yung mga gamit ko. So, sa madaling sabi, sinunod nga ito ni Hira, pero hindi niya makita yung sinasabing prostitute. Kasi hindi nga naman talaga prostitute si Tamar. Kaya anong sabi dito mga kapatid? Hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang. Huwag mo nang hanapin. Okay lang na nawala yung kanyang staff, yung symbol ng kanyang authority, yung ginagamit niya sa commerce, business, identity niya. Okay lang. Anong sabi dito? Wag lang akong maging katawa-tawa o kahiyan sa harap ng tao. Sabi ni Matthew Henry, no? Pakinggan niyo mabuti. There are many who are more solicitous to preserve their reputation with men than to secure the favor of God and a good conscience. Ibig sabihin, yung lest we be shamed, mas mahalaga kaysa sa lest we be damned. I tried to translate it on my own. Yung akin natutunan kay Matthew Henry. Tandaan niyo mga kapatid, ang pagkaunawa sa kakahihiyan ay hindi masama. Ulitin ko lalo na sa ating mga nakatatanda, no? Di ba lahat na kahihiyan, kahihiyan. Hindi masama yun. Tama yun when understand yung shame. Ang pag-unawa sa kahihiyan, hindi yan masama in itself or per se. Pero kung ang takbuhin ng ating isip at layunin ng ating puso ay nakataon lamang sa maaaring maging kahihiyan natin sa harap ng tao, na hindi naman nababatid ang lahat ng bagay, suriin natin ang ating mga puso na marahil ay para lamang doon ay hindi na natin alintana ang ating kasalanan na nagdudulot ng kapintasan sa karangalan ng Diyos na sa Kanya ay walang anumang maikukubli. In short, hindi masama yung kahihiyan per se. Pero let us not give in to that deception na para lang sa kahihiyan, kahihiyan. Hindi kahihiyan. Hindi, huwag sabihin yung kasalanan. Huwag aminin yung kasalanan. Hindi nakakahiya. Mas mahiya tayo sa harap ng Diyos. Bakit? Sa tao may maitatago. Sa harap ng Diyos, wala. Kaya maging priority natin, hindi yung kahihiyan sa harap ng tao. I'm not saying, iwanan mo ito, hulusin hindi. First and foremost, isipin natin that it is the God who sees everything that we must give an account for everything. Yung exact opposite dito kay Judah. Hindi, okay lang yan. Basta wag lang tayo maging katatawanan sa harap nila. Hindi niya alintana yung puot ng Diyos laban sa kanyang pinagagawa. Kaya nga, Judah thought that he has saved himself from the ridicule of people in Enaim. But he continues being the oppressive father-in-law of Tamar, not caring even a bit for what she goes through daily because of his deception. Kaya fast forward sa verse 24, ano nangyari? Hanggang verse 30. Makalipas ang 3 buwan, may nag-report. Kung paano may nag-report kay Tamar na paparating si Judah, may nag-report din kay Judah na may paparating na supling mula kay Tamar. Hindi ba? Ano sabi? Si Tamar na iyong manugang ay immoral. At nagbunga yung kanyang immoralidad. Ano sabi ni Judah? Hindi yung, what happened to my family? Hindi ganun eh. Lord, what's going on with my family? Hindi ganun eh. Ano sabi niya? Bring her out and let her be burned. Ganyan-ganyan tayong Judah eh. Hindi ba? Ano yun? Self-righteousness and Judah's wicked heart. Meron ako dating series na pinapanood. No? I'm not recommending it to everybody. Pero alam yun, Friday Night Lights. Ito yung high school football. Pero tanda ko yung sinasabi ng coach, clear eyes, full hearts, can't lose. Yun yung mantra eh. Bago magsimula yung game, tsaka clear eyes, full hearts, can't lose. Dito kay Judah, wicked heart, stubborn mind, blind eyes. Again, wicked heart, stubborn mind, blind eyes. Anong sabi niya? Palabasin niya, sunugin natin. Aba, wala man lang trial.
Wala mang trial na nagre-require ng evidence more than two witnesses to establish the charge. Wala siyang pakialam sa kung ano yung makatwiran. At hastily, nag-pronounce agad ng judgment tsaka yung punishment. And ito pa, yung punishment sa ganito nung ancient Near East, na kinary over nga sa Exodus, Levitical laws, stoning unto death. Hindi sunog agad. Pero ang sabi ni Judah, sunugin siya. Alam niyo bakit? Kasi ang accusation, si Tamar, violate niya yung kanyang obligasyon sa family ni Judah. Kasi nga, di ba, asawa siya ng panganay, yung pangalawa, may obligasyon na gagawin sa kanya, hindi tupad, dahil pinatay din ng Diyos, betrothed siya kay Shelah na anak ni Judah. So, sinasabi rito, si Tamar, guilty ng kasalanan dahil violate niya yung kanyang obligasyon sa family ni Judah. Na according sa batas, bound pa rin siya kay yung panganay ni Judah. Pero hindi makita ni Judah na siya yung nag-violate. At patuloy nagbabalit ng obligasyon niya. Kay Tamar, bakit? Betrothed yung kanyang bunso na si Shelah. Kay Tamar, hindi ba? Hindi lang din yun. Bakit ba? Dahil nabasa natin. Kaya buntis si Tamar ay kagagawa ni Judah. Kaya worse, Judah continues to be blind to his gross violation of the commands of the covenant God of his family. Ay matatanong, bakit, Pastor, ba't hindi stoning unto death yung sinabi ni Judah? Bakit burning agad? Kasi nga, doon sa severe punishment na yun, gusto ni Judah na maligpit na agad si Tamar. Bakit? Para wala na talagang magiging threat sa kanyang anak. Hence, wala na magiging threat sa kanyang line. Naunawaan ba natin? Di ba? Ikaw na bahala dyan, no? Ligpitin mo na agad. Yun ang gusto ni Judah eh. Para wala na siyang responsibilities na i-fulfill kay Tamar dahil patay na nga si Tamar. Pag nasunog na dun sa crime na allegedly kanyang kinumit. Pero pagdating sa verse 25 to 26, tingnan niyo mga kapatid. Nung siya'y kinakaladgad na palabas, at sinabi niya sa kanyang father-in-law na si Judah, yung tao na nagmamay-ari ng mga ito, yun yung ama ng dala-dala ko sa aking sinapupunan. Tingnan niyo sa verse 25, please identify. Tingnan niyo yung wording ha. Please identify whose these are. Ano yun? Yung signet, the cord, and the staff. Tamar now brings out the evidence of her innocence from the alleged adultery. Hindi lang din yun. No? Moreover, yung same evidence points to that much greater violation and sin. Hindi niya, kundi ni Judah. Interestingly, yung sinabi dito ni Tamar na, paki-identify mo nga kung sa'yo to. This brings us back dun sa ginawa ni Judah na pinangunahan niya yung kanyang mga kapatid sa pandaraya sa kanyang tatay. Paki-identify mo nga rin kung ito'y nabibilang sa anak mong si Joseph. O sa anak mo, hindi nga bilang ito pangalan ni Joseph eh. Di ba sabi, what goes around comes around. No? You will reap the consequences of what you have sown. Hindi lang din yun. Kung paanong dinaya ni Judah sa pangunguna sa kanyang mga kapatid, yung kanilang tatay na si Jacob, sa pamamagitan ng kambing and piece of garment, hindi ba? Di ba, kinatay nila yung kambing at yung dugo, yun yung nilagay dun sa robe ni Joseph. At dun sabi, Dad, no? Dad, Papa, no? Papa, paki-identify mo. Yun din. With a goat, di ba yun yung offer ni Judah? And a piece of garment, ano yun? The veil. The veil that Tamar used to hide her identity from Judah.
Yun din yung ginamit para dayain si Judah, that he may reap the consequences of what he has done. Kaya anong sabi rito sa verse 26? Wala na malulusotan si Judah eh. Nandun yung indubitable evidences na siya may kagagawan nung krimen na binibintang kay Tamar. Ano sabi niya? In-identify niya publicly, akin nga ito. Wala siyang magawa. Ano sabi niya? She is more righteous than I. Kaya siya nagkaganto kasi hindi ko tinupad yung pangako ko na ibigay sa kanya yung aking anak na si Sheila. Dahil doon, ang sabi, and he did not know her again. Ibig sabihin, hindi na to inulit ni Judah yung not even cohabiting with her and taking her as his wife. Kahit pa sabihin natin pwedeng maging it will give some legitimacy dun sa union yun because of the law of the land. Yung pagkakasabi dito ni Judah na si Tamar ay more righteous sa kanya, tama yun. Dahil wala nang ibang magagawa si Tamar, kundi yun. But don't get this wrong. Hindi ibig sabihin na tama si Tamar sa kanyang ginawa. It was also a sin. It was also by way of deception. Gayon pa man, gaya natin kino-confess, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya nakababatid ng lahat, hindi lang kaya, kundi kalooban din ng Diyos na gamitin to turn kahit yung mga kasalanan o kasamaan ng mga kasalanan ng tao, pagkalakip-lakipin ang lahat ng bagay nito para saan? To accomplish His grand purpose or plan of redemption. Bakit? As we continue, makita natin, yun nangyari kay Tamar, na kagagawa ni Judah, kagagawan din ni Tamar, para saan? Nagbunga ng kambal sa kanyang sinapupunan. And I don't have any time anymore. Makikita natin na si Perez sa line ni Perez na magko-continue ng line ni Judah, doon lalabas si Haring David. And from Haring David shall come the King of Kings, the Lord of Lords, the Lion of Judah, the Messiah, the Lord and Savior Jesus Christ, the eternally glorious Son of God, humbling himself before the Father and before us. So much so that our Lord and Savior Jesus Christ was willing to come from the line of filthy sinners like Judah and Tamar. And mind you, si Tamar, Canaanite. Hindi yan part ng buhay ng linya ni Abraham. Si Tamar kasama nino. Sa genealogy natin panahon sa Kristo, sino pa? Si Rahab. Si Tamar nag-play na prostitute. Si Rahab, totoong prostitute. Si Ruth. Diba? Hindi ko alam kung magulat kayo, biglang may nakahiga na sa inyong paanan, no? O pwede ba ako maging asawa mo? Of course, there's context in that particular time. Pero alam natin, no, to make the long story short, hindi ito para lamang ultimately ma-preserve yung line, yung karapatan ni Tamar, comfort ni Judah. Alam natin, lahat ito pinagkalakip-lakip ng Diyos. Para saan? Para may pagpatuloy yung promise of redemption na maparito. Sino? Bago sagutin yan, paliwanag sa inyo. Alam nyo, even though Tamar was more righteous than Judah, di ba? Yun ang maliwanag. Even though Tamar was more righteous than Judah, the truth remains that she is still a sinner, despite being the surprising covenant rescuer for that particular time. But thanks be to God. Through this sinner oppressed by Judah, the righteous one, the Lion of Judah, shall come, in whose mouth there is not even a hint of deceit.
may be found. For he is the truth, and he shall set free from all sufferings, oppressions, and sins his people, not only from Abraham's children in the flesh, but also those who are his children by faith, just like you and me. Kagandahan pa dito mga kapatid, ito yung panimula ng pagbabago sa buhay ni Judah. Pagkatapos nito, as this Genesis account zeroes in to the life of Joseph in Egypt, kasi makikita natin, darating tayo doon, you meant it evil but God meant it for good. Yes, kasama yung kasamaan ni Judah. Pati itong masamang ginawa niya rito sa Genesis 38. Pero kagandahan doon, yung biyaya ng Diyos, hindi tayo pinapanatili sa kasama na yun, kundi ano? By being arrested by the truth of God's grace through the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. God truly transforms His children. Kaya makita natin ito kay Judah, kung paano wala siyang pakialam kay Joseph, wala siyang pakialam kay Tamar, wala siyang pakialam sa kanyang mga kapatid, wala siyang pakialam sa kanyang tatay. As we progress in the book of Genesis, makikita natin yung pagbabago kay Judah, taking the lead and even offering himself for the sake of their youngest brother, Benjamin, na mas buong kapatid nung kanilang kapatid na pinagkanulo nila sa kanyang pangunguna. Mga kapatid, sa kaduluduluhan, no? I have so much to say it, but far be it from us to foolishly think na, ganun pala eh. Kaya palang gamitin ng Panginoon. Di okay lang, hindi. Ano sabi ni Apostle Pablo? What shall we say then? Shall we sin more that grace may abound? Begino to. Sa Greek, diba? By no means. May it never happen. Sabi ni Paul, ni Peter, diba? Huwag niyong tratuhin yung pasensya ng Diyos bilang lisensya ng pagkakasala. Sa halip ay that we may be driven down to our knees in awe of God's wisdom, of God's grace, of God's mercy, of God's kindness, na kahit anong sama natin, pinili ng Diyos na tayo gawing tagatanggap ng kanyang pangakong pagliligtas na ang katuparan, hindi si Judah, hindi rin si Joseph, lalo hindi si Tamar, kundi si Kristo Jesus. Nang walang alinlangan masasabi natin, more righteous than us. Why? He is the holy, righteous one, the truth himself. Kung si Judah, binigay yung kanyang signet cord and staff bilang pledge kay Tamar para lang ma-satisfy yung kanyang lust. Ang Diyos ang binibigay sa atin, walang iba kundi anong pledge? For the sake and through the merit of our Lord and Savior Jesus Christ, our Father has given us the Holy Spirit Himself as the pledge, as the token, as the seal for us for the day of redemption. And because we are so sealed by the Holy Spirit, that He is the pledge for the full salvation and redemption that we shall behold in the return of the Lord Jesus Christ. Our Lord and Savior Jesus Christ Himself was pleased to give us what? The sign, symbols of His broken body and His shed blood on the cross through the sacrament of the Lord's Supper. Kaya nga, as I'm fond to ask you, what else do you need than the Lord Jesus Christ Himself? Kulang yung araw na ito para usisain natin, saan kayo nang galing? Kung saan putingan tayo pinulot? Kung anong Ariel o Breeze ginamit sa inyo? Tugon ni Kristo ang ginamit para sa atin. It's not the case that we are to fabricate our testimonies that are loaded with such stories na talagang masyadong dramatic. It's not the case for everybody. May mga ganun. Meron din hindi ganun. Gayon pa man, alam natin kung gaano tayo kalugmok sa kaputikan ng kamatayan ng ating kasalanan. Ngunit saan tayo nasumpungan? Sa biyaya ng Diyos.
Kaya kahit gaano tayo ka-broken, when brought together in the name and the power and the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, God paints a beautiful picture of His grace. Kaya we are not left to despair, but to depend on the trustworthiness of God's grace, God's kindness and mercy and love for us. And the indubitable evidence is our Lord and Savior Jesus Christ. What else do you need? What else do you need that your heart may be stilled and possess that peace that transcends understanding? Come to the Lord Jesus Christ. He is the righteous one beyond any comparison. And through Him, you shall also be clothed with His righteousness. And you will be reckoned as dearly beloved children of God. Come to the Lord Jesus Christ. Believe in Him. Trust in Him for your salvation and redemption. He will not fail you. There's no room for any doubt in His perfect and complete work on the cross. Come to the Lord Jesus Christ. Believe in Him. Trust in Him. For only through Him that we may be reconciled to the Father. Not father-in-law, but the Father of all grace, Father of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us pray. Lord, salamat po sa iyong biyaya para sa amin.